guys, welcome back again sa another vlog. So, another, ginawa ko yung vlog, tatlong sequence ng vlog ginawa ko tonight kasi baka bukas makalimutan ko na. So, pasensya na kayo. Simple yung damit ko. At saka, napakahirap mag-pick up nitong, mic ko. So, para sa akin guys, ito din yung isa sa mga best credit card if you are a beginner, no? Maganda yung mga cards na ito. So, let's talk about first the BPI Blue, no, na Mastercard. So, ang masasabi ko kay BPI, maganda din yung kanyang mga sa installment niya. Kaya lang isa sa mga hassle para sa akin kay BPI is masyadong late yung kanyang statement of account, no, sa email. Example, kasi sa akin 15, dapat every 15th of the month. Minsan dumadating siya ng 24th of the month. So, tinawag ko na sa customer service, ganun pa rin. So, wala nang choice. So, minsan nilalagay ko na lang sa Excel at saka ini-estimate ko kung magkano yung bayaran ko para at least pagdating ng statement of account, hindi ako ma-shock na ganun pala yung purchase ko. So, isa sa pinakamagandang feature ng card na ito guys kapag ginamit mo siya abroad. So, nung nagpa-Singapore kami, ginamit ko si BPI Blue Mastercard kasi maganda yung rate. No? Totoo naman, maganda yung rate and then, luckily, nakausap ako, ang tama ba yung Tagalog ko? Nakatawag ako sa customer service and then, nagpaalam ako, ngayon nagagamitan ko yung card. So, siyempre, lalagay lang details, kanon. So, madali lang siyang i-swipe. Madali lang din siyang gamitin na walang kaek-ekan, walang kaardihan na nangyari. So, yung ginawa ko, yung cellphone number na niregistered ko sa BPI is ni-roaming ko siya, guys, no? So, ang kinagandahan is every time I swipe it and I use it sa Singapore, talagang nagsisend ng message si BPI na, hoy, babae, yung card mo, ni-swipe sa ganito, ganyan-ganyan. So, pero pag dito sa Philippines, walang ganong features si BPI. Pero pag online transactions, meron namang OTP na pinapadala. So, ano pa ba? Maganda din siya. Then, yung kanyang, nakalimutan ko na naman yung annual fee nito, guys, kung magkano. Parang 1,550 yata, if I'm not mistaken. So, kung beginners ka, gamitin mo BPI Blue Mastercard. So, maganda. Sa lahat ng credit card na nahawakan ko guys, in terms of cash installment, maganda talaga si BDO. Pero, in terms of feature guys, at saka, paano mo i-access yung account mo, maganda talaga si Est-West. Ewan ko sa ibang ka, basta ito, Est-West JCB card. So, yung credit limit dito guys, masyadong mabait talaga si Est-West. Although, dati sinabi ko na ayaw ko sa kanya kasi na-activate yung card na walang permission, tama ba? Parang hindi ako nag-agree na i-activate yung card. Na-activate siya 10 days pagkatapos na ma-deliver. So, I was so shocked. So, according doon din sa customer service na nakausap ko, madali lang din na magpa-waive kay Est-West. So, wala pang 1 year. So, let us see. Sa Est-West Bank, nagamit ko rin siya sa Singapore. Magkatulad din ata ito sila ni BPI, no? Yung rate, yung exchange rate ba yung tawag doon? Foreign currency rate. Bang ko basta kapag nag-swipe ka sa ibang bansa, talagang hindi ganun kalaki yung kanyang charge. So, si Est-West Bank Est-West na credit card guys, ito JCB Platinum kasi ito. Mabait siya in terms of pag-increase ng limit, no? So, kakagamit ko lang from 135,000 ata yung limit ito eh. And then, umakyat hanggang sa naging 185,000. So, sa mga card holders na ganitong card, kung malaki yung credit limit nyo dito, swerte kayo. So, ang pinakamagandang feature talaga na nagustuhan ko sa kay Est-West guys, kahit dito lang ako sa Pilipinas, every time I swipe it, every time I use it, talagang nagsisend siya ng notification sa aking cellphone. So, hindi tamad sa Est-West mag-send ng notification na, hoy babae, nag-purchase ka ng ganito, blah, 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 blah.
Kasi kung hindi ikaw nag-purchase, tawag ka sa ito, ganyan. So, ano ba? Yung ibang credit cards, BDO, baka pwede naman, BPI, di ba? Na kahit konting purchase mo lang, kahit kakain ka lang sa Greenwich, or kakain ka lang sa Chowking, kahit 100 pesos lang talagang nagsisend siya ng message, guys. So, bali, feel comfortable ka every time you use the card. Na sigurado kang, kapag ginamit ng iba, kapag nawala, malalaman mo talaga kung saan, kasi nakalagay yung store at saka yung address kung saan ginamit yung card. Asalin mo address? Hindi, parang name lang ata ng store. So, sorry guys. Ano pa ba? Gusto ko rin yung cash installment niya. Nakalimutan ko lang magkano yung yung sa installment na kinuha ko na 50k. Parang 8k ata yung interest, no? Parang ganon. I'm not sure, but okay din si West. So, i-insert ko yung yung tawag dito, yung paano ko nasabi na madali yung services, kasi hindi mo na kasi siya kailangan, guys, na tumawag ka sa customer service. So, meron kasi si West parang credit card, chatbot sa messenger, ganun. So, doon pa lang, guys, nakikita mo ng details ng card mo. Anytime pwede mo siyang ma-block, anytime pwede mo siyang ma-lock, ganun. Ganun yung maganda yung feature niya. At saka, gusto mo ng cash installment, madali lang. No need na nga tumawag sa customer service. So, yun talaga ang isa sa plus points itong West credit card. So, ano pa? Baka may nakalimutan ako. So, yun lang. So, paano ko ba hinahandle yung aking credit cards? Nilalagay ko lahat, guys, sa Excel, lahat ng purchase ko. I make sure na 30k max to 40 or 20 kung mas mababa pa na pag-purchase yung ginagawa ko, mas maganda. Kasi nung una kasi yung BDO pa lang yung card ko, nasasagad kasi siya. So, maganda din yung multiple cards, although marami nga annual fee na babayaran. Pero kasi yung due date, nahati, no? Yung mga card, kapag, kapag hinati mo yung cards sa pag-purchase. For example, ito ginagamit ko sa City Hardware. Yung isa naman, pang et cetera. Yung isa naman, pang grocery. Yung mga purchases na ginagamit ko is nahahati. So, pag nag-due date, sila, hindi sabay-sabay. Sorry. So, ganun yung advantage ng maraming cards. So, hindi pa ako nakapag-try na magpa-wave sa other cards kasi nga bago pa. So, sana naman, BDO, pumayag na kayong i-wave ko ng buong year. Ay ko, ibang ko lang talaga. O sa akin lang talaga, hindi ko lang talaga ako marunong makapag-usap sa customer agent. So, ayan guys. So, ito ang isa sa mga favorite ko na features ng West Bank credit card. So, ito guys is messenger, no? So, as you can see, kapag nag-chat ka sa kanilang parang chatbot ata. So, makita mo yung card number mo. Yan. So, dito yung mga option is pwede mo makita yung unbilled unbilled po na mga babayaran. So, yung current mo na babayaran at saka yung past statement mo. Unbilled statement pala, current statement at saka past statement. So, pwede din siya na ganito. Yung lock, yung sasabi ko nga na madali lang i-lock yung card, i-unlock yung card. Yan, meron silang Instacash, andito na. Balance transfer, convert to installment, at saka yan, at saka yan, at saka yan, at saka yan, at marami pang iba. So, you don't need to call the customer service para lang ma-access mo kung ano ang gusto mong mangyari about sa iyong credit card. So, good job talaga sa West Bank. Sana din yung ibang credit cards is meron din ganitong features, no? So, you don't need to install the app. So, ayun guys. So, maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng vlog na ito. If you have a question, please leave a comment sa comment section. I'll try to answer your question. Baka hindi na naman ako marinig. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe para ma-notify ka every time I upload a new video. So, maraming salamat guys. Daghan kay salamat. Madamo nga salamat. And I hope I'm going to see you again on my next vlog. Bye-bye guys! Ingat kayo palagi.